Santiago, Kabanata 5, talata 1 hanggang 6. Basahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang pagkasabi. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapigatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga dami. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang din iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang iniimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang mga umani sa inyong bukidin dahil hindi ninyo ibinigay sa kanila ang kanilang sweldo. Umabot na sa langit sa pagdinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani ng inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na nakatay. Pinatulan ninyo at pinapatay ang mga taong matuwid na walang kalaban-laban. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Panandala tayong manalangin. Lord, ang dalangin namin, ang iyong Santong Espiritu ang pumilos sa amin, mangusap sa amin, magbigay ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Sa ganon, maunawaan namin ang mga ito, at hindi lang namin ito maunawaan, may apply namin ang mga katotohanan ng iyong mga salita sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Jesus, Amen and Amen. Pwede tayo makupo. Salamat sa bawat sa inyo. May mga tao na gagawin nila ang lahat, yumaman lang sila. Lahat ng klaseng negosyo at trabaho, papasukin. Kumita lang ng malaki. May mga ganong mga tao. Kahit na ang mga estudyante, pag tinanong mo, bakit kayo nag-aaral ng mabuti? Ang sasagot nila, para magkaroon ng magandang hanap buhay. Sa ganon, yumaman. Diba? Tama nga naman, bakit nga naman kayo nag-aaral ng mabuti? Para maging tambay pagka-graduate. Kaya kayo nag-aaral ng mabuti para pagka-graduate ninyo, magkaroon kayo ng hanap buhay at loobin ni Lord, gumanda ang inyong kabuhayan, yumaman. Pero again, may mga tao na gagawin nila ang lahat, yumaman lang sila. And gusto ko maging klaro dito, wala namang masama sa pagyaman. Ang masama ay ang pag-ibig saan? Sa kayamanan o ang pag-ibig sa lapid. At ito yung sinasabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Basahin ko na lang. Ito ang sabi. For the love of money is the root of all sorts of evil. Basahin ko ulit Sabi ni Paul kay Timoteo, the love of money, hindi ang money ang rason ng kasamaan, kundi ang pag-ibig sa kayamanan, ang pag-ibig sa labi, ang nagdudulot ng lahat ng uri ng kasamaan. Again, kapag may pera ka, technically, hindi yan evil. May pera ka ngayon? Evil lang may pera. Yung marami ng pera, hindi evil yan. Ang evil, kung mamahalin mo at lubos mong mamahalin yung salapi na meron ka. Na gagawin mo ang lahat, magkaroon ka lang ng mas marami pang salapi. At kapag inibig mo ang salapi, ang kasunod nito,
ay magiging alipin ka ng salapi at magiging Diyos-Diyosan mo ang salapi. Yun ang masama. Yun ang kasalanan. There's nothing wrong about having money or having a lot of money, pero ang masama, yung iibigin mo ng labis ang salapi. Yung sobrang mahal mo ang salapi na ayaw mo na siyang mawala sa buhay mo. Kapag kagising mo pa lang sa umaga, inisip mo na pera, para ba ako kikita, para ba dadami yung pera ko, pag marami ka ng pera, gusto ka lahat gagawin mo. Kahit masama pa, kahit illegal pa yan, papasukin mo, magkaroon ka lang ng maraming pera, online sugal, online sabong. Kahit meron kang agrabyadong mga tao, at kahit meron pang mapahamak, gagawin mo. Magkaroon ka lang ng salapi. Yun ang tinutukoy na evil. Yung labis na pag-ibig sa salapi. Hindi naman masama na ingatan mo yung pera. Malibaw, meron kang pera. Sinisinok mo, iniingatan mo, hindi mo basta-basta ginagasta. Walang masama doon. Pero kung sobrang pag-ibig mo sa salapi at ginagawa mo na ang lahat, magkaroon ka lang ng maraming salapi. At wala ka nang pakialam sa iba. Kahit meron ka pang agrabyado, kahit meron pang mapahama, kahit meron pang mamatay, kahit meron pang masirang tao, wala kang pakialam. Basta dumami lang ang iyong salapi. Yun ang tinutukoy ni James na kasalanan dito sa ating pag-aaral. Ito ay patungkol sa mga tao na mukhang pera. Pero again, hindi naman kailangan maging mayaman ka para maging mukhang pera. Kasi kahit, o pwede na kahit mahirap ka, mukha kang pera. Hindi naman kailangan na marami kang pera. Tapos, doon ka lang magiging mukhang pera. Alam niyo ba, kahit wala kang pera, kahit mahirap ka, kahit kaunti lang yung pera mo, pwede kang maging mukhang pera. Sa katotohanan na, mas maraming mahirap ang mukhang pera, no? Dahil siyempre, mas marami ang mahirap kaysa sa bilang ng mga mayayaman. Pero, again, magkaiba pa din yung mayaman na mukhang pera sa mahirap na mukhang pera. Marami pinagkaiba. Unang pagkakaiba yung pera, walang pera. Yung mahirap na walang pera yun eh. Yung mayaman na mukhang pera, ito yun. Alam niyo kung bakit? Ano ang pinagkaiba nila? Una, sa power. May power ang marami kang pera. Di ba? Pangalawa, meron kang authority. Kapag may pera ka, meron kang say. Sa bahay nga lang, di ba? Kapag wala kang pera, wala kang salita. Tumahimik ka na lang, wala kang ambag dito. Ganon. Wala kang say, wala kang authority. Dahil ibang authority na mayroong salapi. At lalo na yung pangatlo, yung influence. Yun ang pagkakaiba ng mahirap na mukhang pera sa mayamang mukhang pera. Dahil iba ang power ng maraming pera, iba yung authority ng maraming pera, at iba yung influence ng maraming pera. Alam niyo ba, pag marami akong pera, kahit hindi totoo yung sabihin ko, maniniwala kayo eh. Di ba? Kasi marami akong pera, di ba? Pero yung totoo, yung sinasabi, tapos walang pera, yung tao hindi basta-basta naniniwala. Tama? Then iba ang influence, iba ang authority, iba ang power ng merong pera. Kaya mahirap yung marami kang pera tapos mukha ka pang pera. Kasi marami kang magagawang kasalanan kapag ikaw ay mayaman at mukha kang pera. Yes, marami kang magagawang kasalanan yung mahirap na mukhang pera, pero iba yung kapangyarihan ng mayaman na mukhang pera. At ito yung tinutukoy ni James sa ating pag-aaralan. Yung pagiging greedy. Ngayon, unang bagay na gusto kong i-discuss dito sa ating teksto, implication of being greedy to money.
Ano ba yung mga implikasyon? Ano ba yung pwedeng magawa ng isang tao na mayaman na mukhang pera? Pero pwede na natin, sa unang point na ito, pwede natin idamay dito kahit yung mga mahirap. Pero again, iba pa rin talaga yung authority na meron yung mayaman na mukhang pera. Ano ba yung mga implikasyon? Ano kaya yung mga pwedeng gawin ng isang tao na mayaman na mukhang pera? Unang bagay. Number 1. Abusing others in order to gain more money. Yung may kakayanan kang mang-abuso ng ibang tao para lang magkaroon ka pa ng maraming pera. Basahin ko verse 4. Sabi dito, sundan niyo sa verse niyo, sa Bible niyo. Verse 4, sumisigaw laban sa inyo ang mga umani sa inyong bukid-bukidin dahil hindi ninyo ibinigay sa kanila ang kanilang sweldo. Umabot na sa langit sa pagdinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mang-aani ng inyong inapi. Ano yung konteksto? Sinasabi ni James na merong mga mayayaman during his time na umani sa kanilang may mga mayaman na may umani sa kanilang bukirin tapos hindi nila pinasahod, hindi nila binigay yung sahod, yung sweldo. At yung reklamo nitong mga mahihirap na ito na inabuso ng mga mayayaman na gamit na para lang kumita sila ng malaki. Yung hinaing ng mga taong mahihirap ay narinig ng Diyos. Kaya unang bagay, makikita natin dito, ang Diyos ay para saan? Sa mga mahirap. Bagamat greedy ang mga mayayaman, pero God is for the poor. Diba? Mag-isip Christ, sino ang una niyang inaabot? Yung mga mahirap, yung mga may sakit. Kasi si God ay pro sa mga poor. Maawain sa mga poor. At siya rin ay merciful Diyos na maawain saan? Sa mga mahirap. Hindi na siya panig sa mga mahirap. Pero basta mahirap na nasa katwiran, ha? Panig din siya o maawain din siya doon sa mga mahihirap na inaabuso ng mga mayayaman. Bakit na nakita natin sa talata? Na dinig, umabot sa langit yung kanilang hinaing. Kaya kapag may nang-aabuso sa inyo, di ba? Pray lang kayo kay Lord, di ba? Maririnig ng Diyos ang inyong mga hinaing. At tutulungan kayo. At dito sa senaryo natin, yung mga mayayaman, yung panahon ni James, na nag-greedy na mukhang pera, ang ginagawa nila sa mga nagtatrabaho sa kanila, hindi nila binibigyan ng sahod. Pinapatrabaho ng patrabaho. Pero walang sahod. Naalala ko dati, nung nakatira pa kami sa Sapang Balay, merong mga nangungontrata na kumuha ng mga tao, tapos pinatrabaho ng 1 linggo, tapos hindi binigyan yung sahod. At yun ang tinutukoy niya, no? Yung mga taong mapagsamantala, gagamitin yung kahinaan ng mga mahihirap. Sa ganun, mas yumaman pa sila, tapos yung mahirap, mas lalong hihirap. Yun ang nagagawa ng mayaman na mukhang pera. Kaya kung kayo ay yayaman, at kung kayo ay may mga tauhan na, pasahurin ninyo ng tama at bigay ninyo yung sahod. Nakakalungkot lang, maraming employer, yung papahirapan ka pa sa sahod mo. Sahod mo naman yun eh. Parang papahirapan ka pa. Parang pinagtrabahuan mo naman, tapos ayaw ibigay. Parang ayaw ibigay. Pinagtrabaho mo naman. May mga ganon. Kaya kung kayo man, Lord willing, yayaman ng ilan sa inyo, magkakaroon ng mga employee, magiging employer kayo, dapat pasahurin nyo na maayos. Okay? Kaya dapat pag yumaman kayo,
At yun ang prayer namin, yumaman kayo. Kaso baka pag yumaman kasi kayo, makalimutan nyo na kami. Diba? Yun ang nakakalako. Pero, si Lord na bahala sa inyo kung makalimutan nyo kayo. Kilala ka lang pag walang pera, no? Tapos pag may pera na, wala na. May, ano na, may kinikita na, wala na. Pero, again, may iba tayo ng lesson. Sige, puro sa mga mahihirap na inaapi ng mga mapang-abusong mga mayaman. Yun ang implication. O pwede ang mga mayayaman, dahil nga sila ay may authority, may power, may influence, maabuso nila yung mga mahihirap. Pangalawa, ito, verse 5. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayo parang hayop na kakatay. Ito yung pangalawang implication ng greedy ng mga mayayaman. Yung excessive lifestyle. Yung lifestyle na sobrang ramya. Na sobrang luxury. May mga tayo na ganito. May mga mayayaman na bumibili ng mga collector's item, mga ganda. Diba? Relo. Bibili ng worth 100 million na relo. Yung mga ganon. Tapos, hindi man lamang yung mga tao niya, hindi man pasahod ng tama. Panakalungkot yung gano'n, no? Yung willing siyang gumastos ng kalaki-laki para sa isang pirasong relo or material na bagay, tapos yung mapataas lamang yung sahod ng kanyang mga tao, hindi niya magawa. Nakapiranggo. Nangihinayang siya sa nangihinayang siya sa pasahod ng kanyang mga tao, pero yung gagastos siya, yung uubusin niya lang yung pera niya, iba, uubusin sa sugal, hindi nangihinayang umubos ng pera sa sugal, pero pagdating sa mga pasahod, nangihinayang, parang ayaw ibigay sa tao, pinagtrabahuan. Yung excessive, yung lifestyle, hindi nangihinayang bumili ng kamahal-mahal na bagay. Pero nangihinayang na itulong sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga empleyado. Yung mga ganun. Yung nalulungkot ako sa ganun. At malamang sa malamang, yun ang tinutukoy ni James. Yung excessive ang lifestyle. Sobrang hirap niya. Tapos yung mga tauhan niya, hirap na hirap. Pero yun yung nagpapayaman sa kanya. At ito pang matindi. Verse 6. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matuwid na walang kalaban-laban. Judging and killing others for the sake of money. Yung willing kang pumatay, yung tao na willing, hindi namang agrabyado, hindi namang mang-aapi, yung willing kang magpatumba ng tao para lang sa pera. May mga ganun. Alam niyo ba, pag itong talata na ito, nung nababasa ko ito, naalala ko yung mga missing sa bungero. Okay ba kayo doon? Sa balita? Yung mga nawalang, hanggang ngayon hindi man nakikita yung mga sabungero. Na dahil saan? Malamang dahil sa salapi. Pwede gano'n. Na dahil sa pera, merong ipapatumba na willing magpapatay ng tao para lang sa salapi. Sa sobrang greedy ng tao, nagagawa niya pumatay, alang-alang saan? Sa salapi, alang-alang sa pera. Bilhin niyo yun.
Nung panahon ni James, may mga ganon. Maging sa panahon natin ngayon. Diba? May mga mayayaman, kapag nabangga mo yung kanilang mga negosyo, papatumpa ka. Dahil sagabay ka saan? Sa kanilang hanap buhay. Sagabay ka saan? Sa kanilang pagpaparami ng salapi. Pero ito, ano ba ang kahihinatnan ng mga tao na greedy sa salapi? Result of being greedy for money. Ano bang mga resulta? Number 1, because of greedy, suffering will come. Verse 1. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo. Huh? Sabi ni James, kayong mga mayayaman, di ba ang mayayaman, di ba? Masasaya sila kasi marami silang pera. Pero ano sabi ni James? Tumangis kayo. Anong ibig sabihin na tumangis? Umiyak kayo. Sabi niya pa nga doon, tumangis kayo at tumagulgol dahil sa mga kapigyan ay ang darating sa inyo. Unang bagay yan, yung mga taong greedy, yung salapi nila, yung magbibigay sa kanilang problema. Time will come, yung salapi mo, kapag ikaw ay mayaman at mukha kang pera, greedy ka sa pera, at gumagawa ka ng hindi maganda alang-alang sa salapi, yung salapi mo na yan, yan din yung magpapahamak sa'yo. Yan din yung magpapahirap sa'yo. Pangalawang bagay. Because of greedy, treasure is in vain. Verse 2, basahin ko, bulok na ang inyong mga kayamanan. At kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Sabi niya pa nga doon sa verse 3, kinakalawang na ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang din iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang iniipok ninyo para sa mga huling araw. Anong sabi dito? Dahil sa greedy, yung kayamanan na meron ka, papapasawalan ka po niya. At yun naman ang katotohanan. Alam niyo ba, kahit hindi ka greedy sa salapi, kahit hindi ka greedy sa pera, kahit hindi ka greedy sa kayamanan, yung kayamanan mo, darating ang panahon, mapuput din yan into pain. Ibig sabihin, mapapasawalang kabuluhan din ang iyong kayamanan. Sige, sabihin na natin mayaman ka. Marami kang kotse, marami kang pera. Pero ito, after 100 years, yung kotse mo kaya, ano naka-itsura na? Siguro scrap metal na lang yun, no? Diba? O sabihin natin mayaman ka, may pondo ka. After 100 years, baka sa pondo mo, iba na yung nakatira. O kaya, baka ginuho na yung building ng pondo na meron ka. Yung bahay na meron ka. After 100 years, ano kaya mangyayari doon? Mukha ka mang pera o hindi ka mukhang pera, yung salapi, yung treasure na yan, mapuput din yan into pain. Pero iba kasi kapag greedy ka sa salapi. Pag greedy ka sa salapi, yung kayamanan mo na yan, yan din ang magpapahamak sa'yo. Kaya pangatlong bagay, because of greedy, damnation will come. Kapahamakan ang darating. Dahil sa pagiging mukhang salapi, mukhang pera. Materialistic o materialism. Kapahamakan ang darating sa atin. Sabi dito, verse 3, basahin ko. Kinakalawan ng inyong ginto. Kinakalawan ba yung ginto? Yung pila? Hindi. Pero sinasabi ni James dito, na yung mga kayamanan na yan, mawawala din. Okay? Maglalaho din yan. Alam niyo ba, kahit anong gawin mo pagmamahal sa pera, yung pera hindi ka mamahalin yan pabalik. Diba? Kahit sobrang
Yakapin mo yung pera, love na love mo yung pera, ayaw mong iwan ang pera, pero darating ang panahon, iiwan at iiwan ka ng pera. Kung hindi ka man iwan ng pera, ikaw, mamamatay ka din, iiwan mo din yung pera. Okay? So, sabi dito, kinakalawang ng inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon, ang magiging katibayan. Wow! Yun yung sabi niya, ang sabi niya, yung pila, kinakalawang. Tapos yung ginto kinakalawang. At yung kalawang din yun, yung kasilaan din yun, sa labing meron ka, o presyo na meron ka, yung magiging katibayan laban sa iyo. At anong mangyayari? Laban sa inyo na parang apoy na tutupok sa inyong ano tinutukoy niya? Judgment. Malamang sa malamang, ang mga taong mukhang salapi, mukhang pera, mahirap ka man, pero mas matindi kung mayaman ka at mukha kang pera. Ang destination ng mga taong mukhang pera at ginagawa nilang Diyos ang pera. Wala ka ng panahon. Sobrang paghahangad mo ng pera. Wala ka ng panahon sa Diyos. Wala ka ng panahon sa pamilya. Ginagawa mo ng Diyos ang salapi. Alam niyo ba, yung salapi din iyan, yung magpapahamak sa inyo. Saan? Sa head. Iyang kayamanang iniimpok ninyo para sa mga huling araw. Yan ba yung kayamanang iniimpok ninyo para sa mga huling araw? Masyado kang nakapokus sa pag-iimpok dito sa lupa. Parang katulad ng pinag-aralan natin, di ba, last week? Masyado mong, walang masama, pinaghahandaan mo ang future, pinag-iisipan mo. Nag-iipok ka, maganda yun. Di ba yung pinag-aralan natin yung parable ng kamali. Ang sabi niya, sisirain ko na itong storage house, yung kamali ko. Kasi sobrang dami ko ng ani. Napalakihin ko to. Pinalaki niya. Sabi niya, sapat na to. Hayahin na lang ako. Siguro di na ako nagtatrabaho, papakasarap na lang ako sa buhay ko kasi marami na akong pera eh. Kinabukasan na patay. Sino na kinabang? Wala na. Kaya nga kahit anong pagmamahal nyo sa salapi, yes, there's nothing wrong about, di ba, saving money. Yung nagsisave ka naman, wala masama doon. Pero wag mo ilagay yung future mo sa mga ipon mo. Okay, sa mga, safe na ako, secure na ako. Alam niyo ba, walang katotohanan, walang 100% sure, assurance sa kayamanan. Alam mo, ang pinaka-assurance talaga natin, ang Diyos. Kaya sa ating pagtatapos, ano ba dapat yung response natin para hindi tayo maging greedy sa salapi? Basahin ko na yung Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Ito pagsabi. Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang, related di ba kay James? At may mga nakakapasok na magnanakaw. Isa pa na tayo dyan. Sabi ni Jesus Christ, huwag kayong mag-impok ng kayamanan. Ibig sabihin ba, walang masama na mag-save? Hindi naman. Pero ang tinutukoy niya, kung ang mindset mo ay nakatuon na lang sa pag-iimpok dito ng kayamanan at tingin mo, iyan ang magliligtas sa iyo sa future, nagkakamali ka. Dahil ang kayamanan, nawawala. Kahit saan mo yan. Diba? Lagay mo sa bangko. Diba? Maraming yun. Yung mga bank account nila, bigla-bigla na lang, nauubos. Saan pa ilalagay? Sa Gcash. Mas delikado sa Gcash. Saan pa? Sa cryptocurrency, delikado din doon. Saan ilalagay sa bangko? Yung bangko na nalulugi. Ano pa? Talagay ko na lang sa bahay. Sa bahay, may nakakapasok na magnanakaw. Ang problema, makakasama pa sa bahay. Mga tinatawag. Biro lang.
Kaya walang assurance talaga na secure tayo dahil marami tayong salapi. Okay? Alam mo kung ano dapat natin gawin? Mag-impok tayo saan? Ito sabi ni Jesus Christ. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. In verse 21, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tatlong bagay yung gusto kong iwan sa iyo, sa talatang ito. Una, huwag kang mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Bakit? Yes, hindi naman masama. Again, hindi masama mag-save ng money. Pero huwag mo iasa yung future mo sa mga na-save mong money. Dahil hindi mo alam kung pwedeng mangyari. Ano ang sure? Saan ka mag-iimpok? Sa langit. Tanong, paano ba ako makakapag-iimpok ng kayamanan sa langit? Maglingkod ka sa Diyos. Diba? Paano ka makakapag-iipon ng kayamanan sa langit? Mag-serve ka kay God. May talent ka. Diba? Marunong ka kumanta ka sa Diyos. Marunong ka magturo ka. Magaling kang maghugas ng pinggan, maghugas ka ng pinggan, diba, sa church? Mahusay kang maglinis ka sa church. Yung mga skills and kakayanan na ibinigay sa iyo sa ganung paraan, nakakapag-ipon ka ng kayamanan saan? Sa langit. At yung kayamanan ng mga iniipok mo, minsan kasi ayoko pumunta sa church. Sayang oras ko, hindi. Alam mo ba, kapag nasa church ka, nag-iipon ka ng kayamanan saan? Sa langit. Kapag nagsiserve ka sa church. At yung kayamanan na yun, walang makakaagaw. May magnanako ba sa langit? Ha? Wala. Kaya mainam na tayo ay mag-ipok ng kayamanan hindi dito sa lupa. Pero dito, rather, sa langit. And then, ituon natin ang ating puso sa Diyos. Sabi doon sa verse 21, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Alam niyo ba, kung ano ang tinitreasure mo, kung ano yung binibigyan mo ng halaga, nandun ang iyong puso. Kung ano yung binibigyan mo ng value, nandun ang iyong puso. Ano ba yung binibigyan mo ng importansya? Baka mas importante sa iyo social media, mas matagal ka na sa social media kaysa magbasa ng Bible. Pagkagising pa lang sa umaga, imbis na mag-pray ka, social media na agad. Sabi doon, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ano ba yung tinitreasure mo? Nandun yung puso mo, ibig sabihin. Kaya dapat ituon natin ang ating puso saan? Sa Diyos at wala ng iba. As we end, meron lang ako ipukwento sa inyo. Di ba katulad na sinabi ko kanina, may mga tao, lahat gagawin nila, yumaman lang sila. There's nothing wrong about being rich. Pero, yung iba nga talaga nagiging gani, nagiging greedy sa kanilang kayamanan. Pero meron ako ikukwento sa inyo. Ang pangalan niya ay si William Borden. Namuhay ito 1904 pa. 1800s. So, sabi nito, noong 1904, pagkatapos siyang graduate ng high school, siya ay nag-travel sa iba't ibang, kasi mayaman siya eh. Pero alam niyo ba, nung nag-travel siya sa iba't ibang lugar, nakita niya yung paghihirap ng mga tao. Tapos parang nakonsensya siya. Ako, sarap ng buhay ko. Tapos marami palang taong nagugutom. Marami palang taong nahihirap. Alam niyo ba, ang ginawa niya? Kahit siya ay milyonaryo, iniwan niya yung pagiging marangyang buhay at naging Christian missionary. Nag-mission siya. Yung marami niyang salapi, pinamigay niya. At pinili niya mamuhay ng hindi marangyan. Di ba marami sa atin, gagawin ko lahat, yumaman na ako. Pero ito, lahat ng kayamanan niya,
iniwan niya para lang makapaglingkod sa Diyos. Imagine. Ibig sabihin, hindi niya Diyos ang pera. Remember yung rich young ruler? Yung mayaman na binatilyo? Tapos ano sabi niya kay Christ? Panginoon, nasunod ko na po lahat ng kautusan. Remember that? Sabi ni Christ, sige nga, ibenta mo nga lahat ng ari-arian mo, ipamigay mo sa mga mahirap. Saka sumunod ka sa akin. Kasi gusto niya sumunod kay Christ eh. Sabi ni Christ, sige, pasunod ko na pala ang lahat ng kautusan. Benta mo naman ngayon yung mga ari-arian mo. Tapos sumunod ka sa akin. Anong ginawa niya? Binata niya ba? Hindi. Umuwi siya. Umuwi siyang malungkot. Bakit? Mahal niya, hindi ang Diyos, kundi mahal niya. Kaya, sana, bilang isang mananampalataya, higit na mahalin natin ang Diyos kaysa sa iba. At yun ang ating lesson, yung oras nito. Para hindi tayo maging greedy, mag-ipok tayo, ang kayamanan hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit at ituon natin sa Diyos ang ating pag-ibig. Ayun natin, tayo lang.